We will dispel the misinformation that was spread through the internet by former disgruntled members of this church. Also, some people have commented that I was never an Iglesia Ni Cristo member to begin with. Well, here's proof from Brother Bob. Such as L.J. Carang, who used to be, by the way, a member of the Iglesia Ni Cristo right here in California. You know, Brother Michael, probably they have Yes. developed a temporary amnesia. Yes, They have you're forgotten how we greatly recognized, we greatly recognized, Brother Michael, Brother Bob, all the attributes of the Lord Jesus Christ. I was shocked that Brother Joe would use profanity on their show. Okay. Apektado talaga sa testimony ni LG Karaang ang INC dahil yung mga itinuturing nilang bigating ministro, sinasagot talaga siya at pinabulaan yung nauna niyang pahayag kaugnay sa Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Si LG Karaang ay handog ng Iglesia ni Cristo at naging choir member at ang kanyang mga magulang ay may tungkulin sa iglesia. Ngunit, bunsod sa uhaw ng paghanap sa katotohanan, tinalikuran niya ang Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo. Pero umanib siya sa born again. Tatalakayin natin ito at sa kanyang pag-anib dito, nakipagsagutan siya sa mga ministro na noon ay kaniyang mga ministro sa simbahang kaniyang ipinaglaban ang Iglesia ni Cristo na ngayoy kaniyang iniwan. Samahan niyo. Kasi kanalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, bago tayo papasok sa punto por punto. So, ating magsagawa tayo ng komentary kaugnay sa sagutan nila ni LG Karaang at sa mga ministro, sila si Jose Ventilacion. Pero parang di ko na nakita sa programa ngayon si Jose Ventilacion. Kumusta na kaya siya? Ano? Si Jose Ventilacion ay ministro at pag ang paksa sa debate ay Divinity of Jesus Christ at Holy Trinity, ito ang pambato sa Iglesia ni Cristo. Pag ang paksa naman ay patutunayan na ang Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo ay tunay na iglesia, ang kanilang pambato si Ramel Parba, no? Pero napansin niyo ba? Di na natin nakita si Ramel Parba at si Jose Ventilacion sa programa sa television. Pero kung Google ninyo ang status ni kapatid Ramel Parba, may lalabas. Makita ninyo yan, mga kapatid. So, kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Happy Fiesta sa San Pedro at San Pablo. Ngayon ay solemnity, no? Solemnidad ngayon, mga kapatid. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome. At silipin muna natin ang mga nasa comment o acknowledge natin ang mga nasa comment ngayon. Sila si MZ, hello, si Rick, good evening. Si Estrelleta Relios, no? Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si Bernarda Ibersabal, si Matthew Timothy Havana, Bro Wendell, maayong gabi, mag-online blessing. O, antabayan na ninyo, no? Parang may online blessing ngayon.
O si Mad Superman, tigol muna ang ano yan? O si Bing Govil Hermosa. Welcome si Bagman sa General Santos City. Si Nining Haveliana sa Davao. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, si Macalinos Avilino diyan sa Cebu City, si Berna Ibersabal diyan sa Las Piñas, welcome sa lahat na mga sumusubaybay, si Bingo Velia Hermosa, si Gikes, Goody Bro Wendell sa lahat, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Si Sampagita Ganda. So, okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Simulan natin si Chado Kun. Hello. Good evening sa lahat. Welcome si Jovito Acosta diyan sa Boracay Island sa Aklan. At sa lahat natin mga sumusubaybay, inanyayahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, sa mga CFD National Office, may meeting pala tayo ngayon, ano? Sige, pagpasok ko sa punto por punto. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At ito ang bahagi sa sagutan sa dating Handog INC na mahigit 20 years. At ipinagtanggol niya noon ang ANC, of course, at isang choir habang diko naman ang kaniyang ama. So, ito ang bahagi sa sagutan ng mga ministro at dating handog. Hello everyone, my name is Elja Karang, and in this video I'm going to respond to Iglesia Ni Cristo's program, Ang Tamang Daan. Tinalakay talaga siya sa mga ministro sa tamang daan, no? Sila si Jose Ventilacion, si Michael Sandoval, yung kaugnay sa kaniyang pahayag na may nadiskubrihan siya yung aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, at ang kaugnay din sa maling aral na nadiskubre niya sa INC. So, ito si LG Karang ay lumabas sa INC pero yumakap siya sa grupo ng born again Christian. No, alam naman natin na ang born again din ay isa sa mga siktang tatag lang din ng tao, at nauna sila sa Iglesia ni Cristo. At ang kanilang aral, of course, naniniwala sila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Ngunit, sa kanila, isa sa kanilang basihan ayon sa kanilang theology, ay nangungopya din sila sa aral ni Martin Luther. Yung sola scriptura, Bible alone, yung sola fide, faith alone, yung sola gratia, grace alone, yung sola Christi, Christ alone, yung tinatawag na sola Deo gratia, glory to God alone. So, meron silang 5 alones, no? Ang sa born again. So, siya lumipat sa born again. Bunsod sa uhaw talaga sa paghanap sa katotohanan. At kung makita ninyo, dami, kahit sa mga Katoliko, may mga lumipat din sa born again na ang akala nila na ang born again ay tunay na
iglesyang tatag sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung maalala ninyo ang sinabi ni Father Jose Francisco Siquia na maraming mga Katolikong nagsilipatan sa ibang mga sekta at sa ibang kulto at iniwan ang Iglesia Katolika. Siguro na buburing sila sa misa dahil di nila naunawaan at naintindihan, lubos na naintindihan ang banal na misa. Na iyon ang kailangan para sa kaligtasan ng tao. Yung mga sakramento sa simbahan. So, kaya yung iba'y na-attract sa parang nag-concert sa loob ng simbahan, lalo na sa mga born again. Yung iba naman ay na-attract sa mga paiyak-iyak. Meron sila mga paiyak-iyak at iba yung mga babae, iba yung mga lalaki at maganda ang kanilang simbahan. Yon. Ang sabi ni Father Jose Francisco Siquia, tandaan niyo na ang layunin ng mga demonyo upang mailayo ka sa sakramento na magbigay ng kaligtasan sa kaluluwa ng tao. Okay, tuloy natin ang pahayag. Siya'y lumipat sa born again galing sa Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo responded to my video by claiming that her testimony was misinformation, namely that Bible reading is discouraged and the deity of Christ. Yan, tinalakay nila ni Jose Ventilacion na di daw totoo ang sinabi ni LG Karaang na pinagbawalan ang INC na magbasa sa Biblia. Made assumptions about Yvette and I, and even resorted to mocking us and using profanity. I am a born-again Christian, but I was born and raised in the Iglesia. Yumakap siya sa born-again Christian. No? Yumakap siya sa born-again Christian. Ano daw? Sabi ni grabe naman kasi mag-comment yung comment section ng mga INC. Walang ganun talaga, no? Ipagdasal natin sila na mabuksan nila ang isipan dahil sino ba sa atin ang ayaw maligtas? No? Pero, alam niyo naman na dahil sa mga taktika ng mga ministro na kahit mga aklat Katoliko, mabasa lang ang Church of Christ, abay, inaagaw at inaangkin na sila daw umano. Ang pinatunayan ng pare na dapat aniban upang maligtas ang tao. So, ganon. No, pinagchap-chap at maraming nabiktima diyan. Tuloy natin. In Cristo for over 20 years. Just like you, I was passionate and believed in the Iglesia ni Cristo teachings wholeheartedly. Listen, only those who have been on both sides can be certain of their convictions. My only desire is that you have truth and experience salvation. No, so yan ang desire ni LG Karaang, no? Na makakita sa katotohanan at maangkin ang kaligtasan. Kung tandaan ninyo, ang INC, ganun din ang kanilang claim na sila'y nasa katotohanan at nasa kanila ang kaligtasan. Di ba ba? At daming mga naniniwala sa aral ni Felix Manalo kasi. Una, ano ba yung aral ni Felix Manalo? Na si Felix Manalo ang katuparang anghel na nasa Revelation. Pero may pasugo na nauna nating pinakita sa inyo. Ito mga kapatid, pasugo ito sa Iglesia ni Cristo na parang nagsusuwagan sa talaga. Bakit? Ito ang nakasulat kasi sa kanilang pasugo. September 1962, page 7, ni Chupilo Ramos Senior, Ramos. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya'y anghel.
at sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. Nasa pasugo nila yan. Hindi daw ipinangaral na si Felix Manalo ay anghel. Pero, kung sisilipin naman natin yung isang pasugo nila, eto mabasa natin sa pasugo Marso 2002, page 23 ni Emiliano Magtuto, Senior, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. O, yan. Daming napaniwala dito. Si LG din napaniwala sa born again. Pero maraming napaniwala talaga na si Felix Manalo ay anghel. Pero kung silipin natin din ang kanilang Pasugo Magazine, eto mga kapatid, sa 1962 page 7, ang tao ay talagang tao at ang anghel naman ay talagang anghel. Ang tao ay hindi anghel at ang anghel ay hindi tao. Yon ang nasa kanilang pasugo. Pero talagang opisyal nila na aral na si Felix Manalo ay, bago natin ituloy ang kay pahayag ni LG Karaang, opisyal talaga nila na aral na si Felix Manalo ay anghel. Pero nakapagtataka mga kapatid, gumagamit sila ng history. Ang problema lang, yung history ay naging story. Bakit? Una, yung 4 daw na mga anghel, tinatawag na Big Four, sila si George Eugene Benjamin Clemencio, ang Premiero Ministro ng Francia. Si Vittorio Emanuele Orlando, ang Primero Ministro ng Italia. Si Thomas Woodrow Wilson, ang ika-28 presidente sa Estados Unidos. At si David Lloyd George, mga kapatid, at mabasa yan sa kanilang aklat mismo na eto mga kapatid, ang mabasa natin sa ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Alam niyo, misleading ito. Ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero ang binanatan dito ay ang Iglesia, dahil si Felix Manalo may author nito, ang binanatan ang Iglesia Katolika. No? So, ganyan talaga. Ang title, ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sa pahina 84-85. Ang 4 na anghel na pumapigil sa 4 na hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa 4 na sinugo na pipigil sa digma ang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914 na ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Britanya, Clemencio, Pangulo ng Kabiniting Francis, Orlando ng Italia, Premier, at ang Presidente Wilson ng Amerika. Yan. Yan talaga ang claim. Pero tama ba ang claim? Daming nadala nito mga kapatid. Tama ba ang claim? Una, sisilipin muna natin. Itong si George Clemencio, ano ba ang kanyang relihiyon? Dahil sabi na kasamang anghel. Kung tingnan ninyo, kahit pa sa i-search ninyo sa online, abay, siya'y atheist. So, malinaw na siya'y atheist mga kapatid. Ibig sabihin,
itong kasamang anghel ni Felix Manalo ay atheist pala. Oh. Ngayon, kung siya ay atheist, ito namang si David Lloyd George. Ano ba ang religion niya? Tingnan ninyo. I-search ninyo. Anong religion niya, mga kapatid? Yan, makita ninyo na si David Lloyd George, a member of the Big Four at the Paris Peace Conference, was a member of the Church of the Disciples of Christ. So, ibig sabihin, Mormons. Yeah. Oh. Now, ngayon, so nakita niyo may atheist, may protestante. Oh. Sino ba? Yung US President Woodrow Wilson. Ano ang kanyang religion na sinabi ni Felix Manalo na kasama niyang anghel? Oh, so makita niyo Presbyterian Church. Oh. Ngayon, tingnan natin. Ito pang isa. Oh. So, Presbyterian Church. Now, kung yun ay mga anghel na kasama ni Felix Manalo, mga kapatid, lilitaw na may mga anghel pala na iba't ibang pananampalataya. May anghel na atheist, may anghel na atheist, di naniniwala ng Diyos. May anghel, dahil si Felix Manalo ay anghel din, may anghel na di naniniwala na si Kristo ay Diyos, habang itong ibang mga kasamang anghel na sinabi nilang anghel, naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya, very illogical talaga, mga kapatid. Oh. Very illogical. Bakit very illogical? Meron bang mga anghel na iba't ibang pananampalataya at may anghel na din naniwala? Kung di naniwala ng Diyos, anong tawag niya? Pwede yung maaring magiging fallen angel na. Ha? O, di ba? Ngayon, anong ibig sabihin sa aral nila na si Felix Manalo daw? Dahil mabasa niyo na iyong anghel ay sumigaw. Sinigawan yung mga kasamang anghel. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin kung tingnan natin ang naturang aklat sa ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Manalo. Sa pahina 108, noong 1914, nang sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel. So, imagine, 1914, yun daw ang pagsigaw sa malakas na tinig. At ang tanong, ano ang kahulugan sa sigaw ni Manalo para sa apat na mga anghel? Alam nyo ba, kung tingnan natin ang pahina 102, ito ang mabasa natin. Na siyang itinalaga ng Diyos sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo ni Kristo. Ano daw ang sigaw? Ang sigaw daw ay nangangahulugan na pangangaral ng ebanghelyo ni Kristo. So, ibig sabihin, pinaniniwala ni Felix Manalo na nangaral siya ng ebanghelyo sa apat na mga kasama daw niyang mga anghel na yon ay mga ministro de guerra na makita natin na may tinatawag na protestante, merong atheist, iba't ibang pananampalataya. Nangaral siya. Ngayon, kung nangaral siya, di po ba gamitin natin ang logic? Tanong, paano nangaral si Felix Manalo sa apat na iba't ibang lahi at mga pangulo na iba-iba ang kanilang wika? At ayon sa Pasugo Magazine na lumabas issue noong 1983, page 10, ito ang ating mabasa. Natupad din ito kay kapatid na Felix Manalo
Siya ay walang katangian ayon sa laman. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. Nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Si Felix Manalo daw ay hindi nag-aaral sa paaralan ng tao. Sige, palagay natin, hindi siya nag-aaral dahil may isang pasugo na nagsusuwagan kasi. Kung hindi nag-aaral si Felix Manalo sa paaralan ng tao, pagkatapos yung pagsigaw sa apat na mga kasamang mga anghel ay nangangahulugan, nangaral siya. Paano niya ipinangaral ang ebanghelyo nitong apat na mga anghel na kinikilala nila na iba't ibang wika? Alang naman, nag-sign language sila, di po ba? No. Pero, paano ko nasabi nagsusuwagan? Dahil, kung sisilipin din natin ang Pasugo, Hulyo 27, 1964, sa pahina 182, sa ika-50 anibersaryo nila, ito ang mabasa natin. Nagpunta si kapatid na Felix Manalo sa Amerika noong 1919 at nag-aral siya sa Pacific School of Religion sa California, USA. So napansin niyo mga kapatid, ang kontrahan dito. Yung pinaniwala nila na di daw nag-aaral, abay, nagpunta pala sa Amerika at nag-aaral. Napansin niyo? Nagkukontrahan? Okay. So, tuloy muna natin ang pagsagutan nila ni LG Karaang. I respond to their video. My fellow Filipinos, I want to strongly emphasize my great love for each and every single member of the Iglesia ni Cristo. Because I love you, I have to tell you the truth, even if it means being hated by many of you. I wake up every single morning with hateful messages and hateful comments. But you are also who I am doing this for. You are a precious child of God whom Christ also died for. We both believe in God, both devoted. Napansin niyo ba yung mga nagpakilala na kaanib ng ANC kung mag-comment sila? Di ba? Grabe talaga. So asa na ba ang pag-ibig na kung talagang sa Diyos, but maramdaman mo na ang galit at hatred. Tingnan niyo yung mga komento ng iba. Okay, tuloy natin. We both love God. I am not your enemy. Our sole enemy is the devil and the spiritual forces of evil. It's not... at itong demonyo na spiritual na kalaban natin, tandaan natin, isa sa mga taktika niya sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, ay ang paglabas sa iba't ibang mga sekta. Iba't ibang pananampalataya. No? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus ay nagbabala. Anong babala ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 24:24? Lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral. At marami ang madaya nila. Hindi lang yan. Si San Pedro, sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, dami talagang madadala sa mga bulaang mga ngaral. No? Okay. Tuloy natin mga kapatid ang kanyang pahayag. Against each other. There's one more point I'd like to make. I ask you to genuinely consider this question. Can the Iglesia ni Cristo be a misinterpretation of Christianity? If you automatically assume that the Iglesia ni Cristo is right and everyone else is wrong, and you are unwilling to evaluate your beliefs, how will you know for sure that you are in truth and have salvation? Eternity is on the line, whether we go to heaven or we go to hell. Without an open heart and an open mind, all of these things that I am saying, all the points that I will make, will be pointless. Let's get to the video. We will dispel the misinformation that was spread through the internet by former disgruntled members of this church. Saying that Sister Yvette and I are disgruntled is a false assumption. Just because someone disagrees with your beliefs doesn't automatically make them angry with you. As I've stated earlier, I am doing all of this out of love. Their lies were not able to stop the spiritual exodus
of thousands of people who left their former religions and are joining the Church of Christ in different parts of the world. Here in the U.S. it's not being hampered at all by these fabricated lies of people such as L.J. Carang, who used to be, by the way, a member of the Iglesia Ni Cristo right here in California. His arguments are not something new. Using the term spiritual exodus is an overstatement. Are there people leaving their former religions to join the Iglesia Ni Cristo? Yes. But are there also people such as myself leaving the Iglesia Ni Cristo and becoming a Christian? Yes. Keep this in mind. Relative to other religions, the Iglesia Ni Cristo is small. For example, Protestantism has over 800 million members, while the Iglesia Ni Cristo only has over 2 million members. Also, notice here, So kung 2 million members ang INC, di mas higit si Kibuloy. Dahil ang claim ni Kibuloy ay 8 million daw ang miyembro niya, ang kaanib niya. Pero kung 8 million ang kaanib niya, ang bumoto ni Kibuloy sa eleksyon ay more than 5 million. Asa na ba yung iba kung totoo yung claim ni Kibuloy na 8 million ang members niya? how INC Media carefully crafts together footage of non-Filipinos. You and I both know this if we're being truthful. 97% of membership in the Iglesia Ni Cristo are Filipino members, regardless of where the Iglesia Ni Cristo is located, whether it be in a different country, different locales. You know this to be true. Also, some people have commented that I was never an Iglesia Ni Cristo member to begin with. Well, here's proof from Brother Bob. Anyhow, Brother Bob claims that the membership in the United States is not being affected by my ministry, when in fact both them and the sect that branched off of them, called the Defenders, have had many members doubt and even leave as a result of my videos. Reliable sources who are in the church but don't believe in the teachings tell Kaya nga sinagot na siya. So, diyan makita natin na sandali sabi dito wala pang 1 million si Kibuloy. Pero mga bumoto ni Kibuloy, mga more than 5 million. Ang claim niya ay mga 8 million daw ang kaanib niya. So kung 8 million ang kaanib niya, kung totoo ang sinabi niya, na merong ilang milyon ang hindi bumuto sa kanya dahil more than 5 million lang ang nakuha niya sa last election, di ba? Okay, tuloy natin. me that the offering count has significantly dropped. They tell me every other week that members are getting expelled. And even as we speak right now, the Iglesia Ni Cristo is being investigated for kidnapping and murder. Brother Bob and many members like to say that all the arguments presented against the Iglesia Ni Cristo are not new and have already been disproven. They quickly dismiss them without even genuinely examining with an open heart and open mind. Her claim that reading the Bible was not encouraged, and well, since when is it? And I've been a member of the church for 40 years, brothers. Since when did we discourage members of the Church of Christ from reading the Bible? In fact, many times during our Bible studies and doctrines, we even let the Bible students read the verses right there in their Bible if they like. During my Bible studies, I would let So bago diyan, pinabulaan kasi nila ang pahayag na ang mga miyembro ng INC ay di pa bawal ang pagbasa ng Biblia. May sagot diyan si LG Karaang, pero bigyan mo natin ng sagot itong kay Merudu. Sabi niya, Brother Windel, matagal ko nang gustong malaman ang sagot kung bakit may mga priest na walang kakayahan magpaalis ng evil spirit sa bahay. Sabi niya, according to my experience, umalis lamang ito nang magdasal ako ng Holy Rosary for 6 days, 6 to 12 midnight. Then, naglagay ako ng holy water at salt around the house. Una,
ang pagpaalis ng mga elemental spirits sa bahay, di yan basta-basta dahil territorial in nature sila. No, territorial in nature, ibig sabihin, mag-claim sila ng authority. Kaya kung pare na hindi exorcist, pwede siyang mag-deliverance. At sa deliverance, pwedeng ilang mga tinatawag na lower rank ang aalis, pero ang high rank hindi yan aalis. Kaya, napaka-importante na i-process lalo na yung mga nakatira mismo sa bahay. Oo. Importante talaga yan. Dahil kung ang mga nakatira sa bahay, kahit may isinagawang deliverance ng pare, ay may tinatago pang kasalanan, napakabango yan sa mga fallen angels. No? Yun ang dahilan. At mag-ingat lang din dahil yung iba kasi ay nagtatago lang, no? Nagtatago lang. Pero patuloy ang prayer dahil ang formula ng spiritual warfare, more prayer, more power. Less prayer, less power. No. So sandali may nabasa ko sabi niya, naniniwala pa rin kayo dito? Puro kasinungalingan lang naman tong si Wendell Talibong. Hindi. Ang tanong, ba't niwala ka sa siktang inaniban mo? Na alam mo naman na tatag lang yan ng tao. So, wag mong takipan ang mga mata mo. Subukan mong magsuri. Subukan mong magsuri. Dahil minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang napakadelikado pag ang kaluluwa ng tao ay matangay sa maling aral dahil nanganganib talaga ang ating kaluluwa. No? So, kung natural na sa mga anti-Catholic, sasabihin nilang isang kasinungalingan ang katotohanan. Gano'n naman talaga yung mga fallen angels. No? Na ang katotohanan ay palitaw na kasinungalingan. Di ba? Sa INC, malinaw naman yung mga aklat katoliko pinagchap-chap. Yung pang ibang mga aklat katoliko, lumagbas pa ang pahina. Wala naman sa original. Pagkatapos sila ang sabi na pagsasagutin na natin, ang daming nagagalit. At may mga pamimersonal, pero di natin sila kalaban. Ipagdasal natin sila, mga kapatid. Dahil ang kagustuhan ng Diyos na tayo magiging isa sa tunay na iglesia na siya ang kailangan para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa 1:17, Sanctifica ias in veritate, sermutos veritatis. Tuloy natin sila o si ventilasyon. My Bible student read the verses on the screen because I'm using a PowerPoint presentation. And some of them would read it from their iPhone. Pay attention closely. Only reading the Bible verses that the Iglesia Ni Cristo reads is not the same as reading the Bible on your own and reading beyond what is presented to you. Specifically, I am referring to the context. What the Iglesia Ni Cristo does is take several Bible verses. May nabasa ako sa comment section ni Hawhaw. At ni Hawhaw. Bro Win, nagsuri na ako. Si Felix Manalo talaga ang nagtatag sa INC ayon sa nasa Securities and Exchange Commission. Ang naglagda si Felix Manalo, nakasulat yan. Cuelos fundadores de esta asociación son Felix Manalo. That the founders, marami sila. No, that the founders, sandali hanapin natin. Parang may kopya ako dito sa asan ba yon? Sa kay Felix Manalo.
Saan ba yung kopya ko? Ito. Talaga. Ito ang SEC registration. Atin na ang SEC registration. Pakita natin. SEC registration English na ito. Ito ang mabasa mga kapatid. Sa translation, ito, United States of America, Philippine Island, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant about Unipersonal Corporation or the society called the Iglesia ni Cristo. That the said applicant appears before this office and respectfully address that the said applicant is the founder and the present head of the society called the Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yun ang SEC registration nila. No? Okay, tuloy natin si LG, verses and certain Bible translations. Ito ang kaniyang sagot sa sinabi nila ni Jose Ventilacion na hindi daw totoo na pinagbawalan ang mga kaanib sa INC na magbasa ng Biblia. To support their position. Many of these verses are taken out of their proper context. They are cherry-picked and carefully crafted together to prove their... So totoo talaga, no? Na ang daming mga talata na kinuha ng mga ministro pagkatapos out of context talaga. Ano yun na talata na out of context talaga? Una, yung Isaiah 46:11 na gusto namang talagang ini-squat ni Felix Manalo dahil yung ibong mandarakit daw dyan galing sa silangan, walang iba daw ay si Felix Manalo. Pero itong The Voice Bible, ito mabasa natin sa Isaiah 46:11. I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the east. So malinaw, pinangalanan dito na ang ibong mandaragit ay si Cyrus. Pero sa doktrina ng INC, si Felix Manalo daw. Kahit na sa Amplified Bible, ito mabasa natin. Calling the bird of prey from the east. From the country, the man Cyrus of my purpose. So, yon. Si Cyrus talaga. Sa ibang salin, mga kapatid. Pero, sa INC, si Felix Manalo daw yan. Point. The importance of context cannot be understated. If we were to just read Mark chapter 16, verse 9, we would think that God was commanding us to hold snakes and to drink poison. But if we read the context in verse 17 and verse 18, the point he is trying to make is to preach the gospel no matter what happens. Does the Iglesia ni Cristo encourage people to read the Bible? Yes, but only the Bible verses that they read. I was one of the rare members of the Iglesia. So, nag-encourage ang INC sa pagbasa ng mga talata. Pero yung mga talata na ibinigay nila, Cristo who would bring a Bible and a notebook to every worship service and every Bible study. You see, I was doing all of that for years, and I believed in the Iglesia ni Cristo wholeheartedly. But you see, it wasn't until I began to read the context of the verses being read, when I began to read on my own, that I noticed inconsistencies with the Bible and their interpretation. If Bible reading were truly encouraged in the Iglesia ni Cristo, why was I stopped by Brother June Eco during a Bible study to... Yan. Sabi dito sa nag-comment na inangkin lang pala. So kaya di lang ang INC ang magaling mag-angkin, kundi iba pang mga siktang
lumitaw at tatag lamang ng tao, mga kapatid. Yeah? Magaling talaga. Wala namang sariling Biblia, pero kung pansinin ninyo, grabe mag-angkin. Kung maalala ninyo, pati na ang aklat Katoliko, pinag-chop-chop nila, pinagputol-putol nila, pagbabasa lang na may Church of Christ, diyan sa aklat Katoliko, halimbawa, yung aklat na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma, na Katolikong aklat. Ito ang mabasa kasi. In regard of Matthew chapter 16 verse 18, St. Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yan. Dahil mabasa sa aklat Katoliko, ang kanilang ginagamit niyan sa pandoktrina, sasabihin na, tingnan niyo, di po ba mismo ang otoridad Katoliko ay nagpapatunay na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay Church of Christ. Pero ang tanong, dahil lang ba nabasa nila ang salitang Church of Christ sa Catholic na aklat, ibig ba sabihin yung Church of Christ na itinatag ni Felix Manalo ang pinatunayan yan? Kaya mag-ingat, may karugtong kasi yan. No? Anong sabi? To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See? Okay. Tuloy natin si LG. Stop following along with him. Why was I stopped by my choir leader to stop bringing a Bible in the choir loft during the worship services? How come no one in the worship services and Bible studies brings a Bible with them? How come the church teaches that you will be confused if you read the Bible on your own? And how come many of the members have never even opened a Bible in their entire lifetime? In the majority of Christian churches, you are provided a Bible in every single seat. You are openly encouraged to read the Bible on your own. Lastly, notice how Brother Bob seemed unsure when he tried to defend his position, because I believe he is aware of Sister Yvette's point. For more of this topic, click the link above. What's pretty humorous was that last thing Yvette mentioned. For me, it made no sense. You heard that nonsense? Why live in double life? Namely, a righteous one and a worldly one. The tendency then was to live double lives, where we appeared to be righteous in church, but worldly and proud outside of it. This person is clearly not thinking straight. Sister Yvette wasn't necessarily referring to herself as Brother Michael believes. She was referring to the Iglesia Ni Cristo members. Listen to Brother Michael's words here. This is not from a posture of love. When you have good reasons for what you believe in, instead of anger, you will feel compassion. Saying Yvette was not thinking straight is just wrong. Mocking and quarreling only make people mad and only drive them away. We can't see the true contents of someone's heart. But Jesus said that we can distinguish true followers of His by their fruits. The Bible also says that you will know them by their love. We all make mistakes, whether we are Christian or Iglesia Ni Cristo members. But what I can say for sure is that Brother Michael was not displaying love by mocking Sister Yvette. It is not necessary for me to share the double life displayed by the members of the Iglesia Ni Cristo that Yvette is referring to. All I want to do is ask you personally, is your lifestyle on worship service days this consistent and the same as it is on every other day? One doesn't have to look too hard to see the hate consistently displayed by the members of the Iglesia Ni Cristo. I mean, all you have to do is go to my videos and look at the comment section. Let's move forward. When my life went downhill, it made me re-examine if it was because I was unable to fulfill my duties as a member, one of which was to convert at least one person a year.
Thus, I decided to invite my friend who was a Christian to my church. I thought if I could convert him, then God would bless me again. It took a while before he agreed, but he proposed a deal. He would attend my church if I attended his. I agreed to his proposal out of my desperation. He went to our worship service, but instead of being enlightened, he asked me a lot of questions that I couldn't answer. Then came my turn to join him in his church at CCF St. Francis. Yvette made, in fact, two mistakes. She did that by entertaining false doctrines. And the second mistake that she made is that, well, she didn't even bother conducting her necessary and due diligence. She should have consulted a minister inside the church she belonged to. Because they were given the right and the authority to preach the words of God and to clarify the questions that she encountered. Number one, acknowledging and examining different perspectives is extremely important. The Bible says to test the spirits, because there are many false prophets out there. In Brother Bob's second point, he makes an assumption that Sister Yvette did not conduct her due diligence and that she did not consult a minister. Yan, pag marinig ninyo ang Christian, yun ang term na ginagamit ng mga born again para sa kanila. At para sa mga born again, ang Catholic di Christian. Pero sa mga isa din sa tanong sa mga balik Islam dahil naghahanap sila ng litra por litra. Ang Katoliko ba'y Kristiyano? Mabasa ba yan sa Biblia na ang Katoliko'y Kristiyano? Alam nyo, kung tignan ninyo itong paraphrase on the New Testament, na dahil naghanap sila ng litra por litra, kahit pa Iglesia ni Cristo, alam nyo, mabasa dito na ang Katoliko ay Kristiyanong simbahan. Asan yan mabasa? Nasa Roma, Kapitulo 11, versikulo 12. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of sin, and full of the Jews, how much more when they shall become Christians? Will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? So, ito di ba, protestante ito, na salin, di ito katoliko, at pwede ninyong hanapin yan sa online para sa mga naghahanap na litra por litra mabasa, mga kapatid. No? So, okay, tuloy natin ang pahayag ni LG. Minister in the Iglesia ni Cristo. With eternity on the line, it is almost certain that she conducted her due diligence. And also, we are trained as members of the Iglesia ni Cristo to go to the ministers when we have questions. So I'm sure that she did just that. I cannot speak for Sister Yvette, but I can speak for myself. A lot of people in the comment sections assumed that I did not consult ministers in the Iglesia ni Cristo with the questions that I had. But the fact is, I did. I consulted 4 ministers, and each and every single time their answers were not satisfactory. Their answers were not sufficient enough. Instead of a discussion, it was more like a Bible indoctrination lesson. They would just recite multiple verses like they were taught by the administration and would make way too many points at once. He proceeds to verse 28 and reasons that God has placed teachers in the church. And I can prove that as well. And let's turn to 1 Corinthians 12, 27 and 28. And here's what the Bible says about that. Now, you are the body of Christ and members individually. Ironically, verse 27 is saying that we are the church. We as individuals are the church. I discussed this topic in a different video, and the link will also be above. There are members whom God appointed to teach the church. Brother Joe, what do we have in the Church of Christ to make His message fully known? We have an administration that God placed in the church. I have become its servant according to God's administration that was given to me for you, to make God's
message fully known. And so, according to the Bible, God placed an administration in the church today in the person of Brother Eduardo V. Manalo that would make the message of God fully known. That is why we always go to the administration of the church for guidance on spiritual matters. Recall earlier when I said that they like to take verses out of context and use certain Bible translations to support their argument. This right here is a textbook example. Ayun, bawat doktrina nila may katumbas na salin ng Biblia, no? Para pagsuporta sa kanilang argumento na out of context naman. They cherry-picked the Holman Christian Standard Bible to get the word administration. Number 1. The Holman Christian Standard Bible is a corrupted translation. Link above. Number 2. The context of this verse is saying that Paul was a servant of the gospel and a servant of the church. Paul is saying that God entrusted him as a steward. Okay, so iyon ang bahagi sa pagsagot ni LG Karaang, no, mga kapatid, sa mga ministro niya. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the